Okay, so guys, road trip na naman tayo at kasama natin si Mr. Kuya Mark ng Dubai. So guys, ng Dubai. Parang di ako sanay. Kuya Mark ng UAE. Kuya Mark ng United Arab Emirates. So guys, nandito tayo ngayon sa Sheikh Zayed Road at papunta tayo ngayon sa Jumeirah kasi may titingnan lang tayong isang event place na pwedeng, you know, pag-partyan. So makikita yung mga building dito, ayan o, ang gaganda. So meron dito, yung H na yan is the one and only Habibi. Zabil. Kala ko kasi H is Habibi. Ay, gagi si Kuya. Ito mga motor talaga dito. Ngayon. Okay. Kala mo Habibi, putik H for Habibi. It makes sense. Habibi for United Arab Emirates. Okay. So dito makikita yung mga iconic na mga buildings na sinute natin na nakaraan, no? Makikita nyo lang kung nasa ibang lugar kayo, isang ibang bansa kayo, nakikita nyo lang siya syempre sa mga pictures, videos. Ngayon ngayon video, sa video pa rin naman, pero iikot namin kayo sa hindi naman buong Dubai, pero sa susunod buong Dubai din. Ito lang yung sikat na Sheikh Zayed Road. Yes. Alam mo pa mahaba ang Sheikh Zayed Road hanggang Abu Dhabi is pag diniretso mo ito, pupunta ka na Abu Dhabi. Kasi yung Sheikh Zayed Road, parang Sheikh Zayed Highway. Oh, ito yung pinaka-highway nila, no? Kumbaga sa Pilipinas, parang ito yung EDSA. Yes, at hindi. Medyo traffic ngayon, ganito ang traffic dito. Gumagalaw pa rin, pero you can say traffic kasi ang daming sasakyan. Kasi most of the time, tapos paano mo malalaman na hindi traffic? Mag-waste ka. Oo. Ayan, kita nyo ba yung dalawang building na yan? Pag nagdikit yan, lilipad yan. Ay, ano yan? Voltas 5. Ay, dyan. Yeah, so here's the Museum of the Future. Ito talaga yung ano dito eh. Yung pag pumunta ka ng Dubai, malalaman mong nasa Dubai ka pag nandito ka na. Ang mga buildings dito, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya nga daw yung mga architect dito, mga engineers, parang ito yung... Actually, maraming mga architect at saka engineer na Pilipino dito sa Dubai. Oo, kasi magagaling naman din talaga ang mga Filipino kasi na pag-gumawa. Ba't bumubulong ka? Huwag ka bumulong, hindi ka maririnig sa Hindi maririnig din yan, malakas yan. So sige, ngayon ano ba ang goal natin? Magkukwentuhan tayo about dito sa United Arab Emirates, kung gaano ba siya kaganda, mga sasakyan na makikita natin, pagkatapos yung mga rules and regulations dito sa United Arab Emirates. Dito sa along with Sheikh Zayed Road, dito sa right side, sa left side natin, yung mga kulay, ano tawag dito, gold na yan, na parang snail, is metro station. So ngayon, nandito tayo sa Financial Center Station. So ikaw, sumasakay ka naman dati ng metro, no? Oo, sumasakay ng mga metro at maganda ang metro nila dito. Kumbaga, malaki yung metro nila. Pero dito kasi meron silang tinatawag na gold card or something na ganito. Para nandun ka lang sa isang station na komportable kang makaupo. Hinati-hati kasi nila yung upuan doon. So meron pang gold, meron pang babae at merong silver, which is para sa lahat, either babae or lalaki. So iba-iba din yung presyo. Katulad ni silver, kung saan hindi ka pwedeng, pag may silver ka lang tapos umupo ka dun sa gold, magkaka-fine ka na 100 pag may nanghuli. So may nagche-check. Bababain ka tapos kung Emirates ID mo. So ganun yung mangyayari. And also sa babae, syempre pag lalaki ka hindi ka pwede Pero actually nung nagme-metro ako, na-try kong sumakay sa gold kasi hindi ko pa naman alam. Pauwi na ako diyan sa Riga. Riga Station. Galing ako ng tawag dito, anong station yun? Yung Jebel Ali. Hindi, yung dulo. Expo 2020. Hindi. IBM Batuta. Hindi, yung kabila. Etisalat, Creek, yung red line. Rashidiyah. Yan, Rashidiyah. Hindi may tawag sa kanya eh. Basta Rashidiyah. Center Point Station.
yun yung unang station doon. So pag umuwi ka ng dito sa Riga station, napasakay ako sa dulo. Oh. Ay, wala naman nakaupo. So doon ako umupo. Pero nataon wala ng huli. Wala. Kasi wala naman. pag may nahuli, Pero sabi ko lang, nakaupo dito, baka ano to. Pero lumipat din naman ako sa gitna kasi para malapit ka nang bumaba. Akit ka na sa escalator. Pero paano mo malalaman na kuwan ka, na pang gold ka? Yung card mo mismo, yung null card mo. Null card. Null card ang tawag doon sa pinantatap. Ano ibig sabihin ng null card? Hindi ko alam. Ano? National Authority. It's a prank. Okay, so dahil dyan isa-search natin. Ko. So, ang difference din ng presyo ng null card or pagsakay doon sa silver is kung naroon mo may zone din kasi siya. Kung nasa isang zone lang, most of the time 3, no? 250 At aliba? yung sa isang zone na kung naroon mo 3 dirhams ka, 3 dirhams. Pero pag doon ka sa gold, doble. So magiging 6 dirhams siya. Iba yung presyo dun sa gold kasi ang ganda din sa gold ng metro is makikita mo yung view mismo nung pinakaharap. Wala siyang wala siyang meaning yung NOL. Okay. So yun, yung presyo nun is magkakaiba. Kaso ang kagandahan lang doon, pag naka-silver, pag naka-gold ka, makakaupo ka talaga. Pagkatapos, pag naman doon ka sa silver, talagang ang daming tao, siksikan. Pero pag rush hour, actually hindi naman ganun kasiksikan ng ang metro station dito sa Dubai. Pag lang pero siguro, pag rush hour, yun, pila. Oo, pag rush hour na tayo. Naranasan ko rin na napakahaba ng pila sa metro? Ano to? Metro. Ano yung station to pagkatapos ng Burjuman? Yun? Sir, St. Mary's. ABCB? Odmeta. Sa Odmeta. Pagtapos ng mas, napakadami puro Pilipino. Pero nagsisibabaan lang din doon sa Burjuman, ganyan. Pero na-try ko diyan sa pag nandiyan ka sa Dubai Mall, pagkapos rush hour. Grabe, halo-halong amoy, lalo na kung ganito tag-init. Imagine ang init pagkatapos yung singaw. Pawis na pawis yung mga tao, boom. Ganyan ka At least nakakaamoy ka ng iba't ibang amoy. Ay naku po, may hilo ka naman. Nakaupo ka nga, nakataas naman yung kamay ng So ito guys, yung kung nakatayo sa harap natin may Dubai Police. Yung mga sasakyan ng Dubai Police dito, mga Land Cruiser, Nissan Patrol, Xterra, may mga sports car din sila. Alam mo ba, nakita ko pa ngayon sa sa TikTok ba yun or sa Facebook nakaraan. Kasi Cybertruck. Mashallah, Tesla. So eto guys, sa harap naman natin is Tesla. So dito kasi kahit taxis may Tesla dito. So sa pupuntahan pala natin lugar dito sa Jumeirah or The Walk is dito most of the time na nakatira dito is mga iba't ibang lahi, mga white people. Yes, mga puti, European, American, Russian. So dito medyo mataas ang cost of living. So from Dera kung saan tayo nakatira going there, nasa 30 to 45 minutes ang biyahe. Pero ayun, masaya magpunta doon. Most of the time nandun yung mga galaan, nandun yung masasayang bar. Kasi nga yung mga puti, alam mo naman, mahilig sa mga kung ano-ano. Nandun din yung mga beach na magaganda. Kasi lalo na yung mga puti dito sa Dubai, mas gusto nila sa mainit. Mainit. Pero hindi naman yung ganitong mainit. Pero alam mo ba, yung mga Emirati, mga puti, pag tag-init dito, minsan nag-move sila. Nagpupunta muna sila sa bansa nila. Pagkas babalik na lang sila pag medyo taglamig. Kasi sobrang init naman din kasi talaga. Iba yung init. Ngayon kasi parang 42 degrees Celsius. Yeah. Mainit talaga siya. Pero kung compare mo naman sa Pilipinas, sobrang init. At least nakikita nyo guys kung ano ba yung itsura dito sa United Arab Emirates. Saka yung mga gustong drive in the future, gustong malaman yung mga rules dito sa United Arab Emirates, no? So ayan, medyo nagiging traffic na dito. Kasi paano na to pag Jumeirah na, yung mga likuan na ng papuntang mga
tawag dito, yung mga factory. Sa Gaging dito sa Jebel Ali. Jebel Ali. Pero alam nyo ba, pag 5 PM na to 8 PM to 9 PM sa kabilang side sobrang traffic kasi etong way natin is papunta lang ng Abu Dhabi, papunta So yun, mag-uwian na. mag-uwian. Pero sa kabila is lahat ng Emirates, like papunta ng Sharjah, Ajman, Khor Fakkan, Ras Al Khaimah, Sharjah. So doon kaya traffic dun sa kabilang side kasi lahat ng Emirates nandun. At doon din kasi mga mura yung mga bahay doon. Yes. Yeah, so etong mga ganito, yung makikita nyo mga parang mga yan ang mosque nila. yeah, mosque. Hindi, saka nakita mo yung parang kaninang may yung salik nila, yung toll nila dito. Meron lang dito. Oh my god, what is he doing? Ano to? Ano na yung ginagawa? At biglang liliko yata yung ano na yun. So yung salik nila dito is wala nang toll, wala nang Loloadan mo na lang. yeah, loloadan mo na lang siya online kasi dito sa Dubai almost lahat is online talaga. Tapos ito yung school bus na ito, kung makikita mo sa gilid may nakalagay dito stop. So pag magbababa sila ng bata, pagkatapos nag-open yung stop na nakalagay na yan, kailangan mag-stop on both side kahit saan ka pupunta, basta stop ka or else magkakaroon ka na 1,000 dirham fine. Meron silang ano doon, di ba? Napaka high-tech na kasi tatawid yung mga bata. Dito na nga tayo exotic cars. Lagpas na tayo tingin sa ano, sa exotic car. Ito Diyan daw. Diyan yata sa side. Hindi din yun sa ano. Hindi din yun sa nasa MOE na tayo. Medyo malayo na tayo. So dito sa left side natin is Mall of the Emirates. Medyo malayo-layo na rin po yung nararating natin. MOE. It's MOE. Dito sa United Arab Emirates masarap mag-drive, no? Masarap mag-drive. Kasi ako hindi ko naman na-try mag-drive sa Pilipinas, pero I think pag nag-drive siguro ako doon baka sa Tojo adjust yung mangyayari. Kasi ngusuan yata doon. Pag nauna na yung uso mo. Mahirap kasi sa atin na yung magbigay. Oo nga, bakit ba ganun sa Pilipinas? Ayaw magbigay na Siguro depende rin sa mga driver, siguro dahil nga traffic na or what, mainit ang ulo. Ayan, so dito wala pa tayong nakakita yung sports car. Gusto ko makita nila na may mga sports car, pero I think doon pagdating sa Jumeirah madami tayong makikita kasi doon talaga mainit, so wala sa labas, kaya nga pinasok sa loob. Etong metro station na to is nasa Mashrek. Alam niyo ba mga metro station dito is pinapalitan nila ng mga pangalan every tapos ang contract. Yeah, sometimes yearly basta tapos ang contract. So magugulat ka na lang. Iba na yung pangalan. So malilito ka, hindi mo na alam kung saan ka bababa. Pero yung mga names na yun, like for example sa Centerpoint, ano yun company yun si Mashrek Bank yan. Si Etisalat is yung Etisalat by provider ng parang mga Globe, Smart, ganyan. Okay, so ito dun sa kanina sa financial center maraming buildings. At ito napapunta na rin tayo sa kung saan marami ding buildings. Jumeirah. Sa Jumeirah. So dito dadaanan muna natin ang Marina. So ang may tawag sila sa Jumeirah kasi maraming beach sa Jumeirah. So marami silang may tawag silang JBR. Yeah. Hindi, iba kasi ang Jumeirah, may Jumeirah Residence, JBR's Residence, pero JBR Beach, so Jumeirah Residence. Tapos meron din JLT, which is Jumeirah Lakes Towers. So kailangan na natin lumiko dahil saan ba tayo liliko? Doon pa, diretso pa. It's 1.6 kilometers. So that's Mashrek. Kung makita nyo 5.3%.
Grabe yung building na to, napaka-tusok. Grand Plaza. Nasa Shakeside Road pa tayo kaya hindi nyo pa makakita yung mga magagandang building. So pagpasok natin, dito na no? Yes. Pagpasok natin sa looban, doon nyo makikita yung mga buildings dito sa Jumeirah. Doon tayo sa 29 hindi tayo dito. 32 pa lang. Ay, ba ito? Dito na ba? 600 kilometers. Ito na, no? Yes, yan na yun. Ang gusto kong maranasan dito yung ano, skydive. Oh, skydive. Nung na-try ko yun. Nakita ko si Kim Chu Nag-skydive dito. skydive eh. Nakakatawa. Try mo talaga. Kung lang naman yung 2,500 dirhams. Lang? No. Isang talon. Imagine mo Once isang in a talon, lifetime. 2,500 dirhams. Sa Pilipinas. Magkano sa Pilipinas? Mga 30 to 40,000. Yes, isang talon. Pero mag-enjoy ka naman doon. Yun yung binabayaran doon. Oo, yung experience dito kasi sa Dubai actually mahal talaga. Pero masaya. Bakit dito daw tayo sa kabila? Sa dulo. Sa dulo. Kaya mo naman mag-ipon. Ikaw para sa sarili mo, napaka-kurikot mo. Sakto lang. Once a day ka na nga lang kumakain dahil naka-intermittent fasting ka na. Guys, ayan, malapit na tayo. 10 minutes go. Ayan na, makikita nyo na yung mga building dito. So, kanina nakita nyo yung yung mga buildings. I mean, yung metro. May tatlong klaseng metro kasi. May tatlong klaseng train kasi dito. Yung Merong green line, may red line, hindi. may blue line. God. Lahat ng color po ng train meron. Hindi, may tatlo kasi dito yung train dito. Yung pinaka metro, which is yung pinaka train na main. Tapos meron tram. Tapos meron monorail. So, yung tram, dito siya. Dito lang siya meron sa Marina at JLT sa Jumeirah. At ano siya, nasa baba siya. Kumbaga para siyang mamaya sana may makita tayong dumaan. Tapos yung monorail naman, dun lang siya makikita sa The Palm, yung pinaka-straight ng The Palm. Ginawa na rin siyang tourist attraction kasi pag natin ka sa monorail, makikita mo yung pinaka-magandang building sa taas ng The Palm. As yung mga beach, talagang kitang-kita mo siya. It's 35 dirhams yun per Per walk. Per tapak mo. per sakay. So, eto sa left side natin is yung tram. Yung monorail din natin makikita kasi hindi naman tayo pupunta ngayon sa The Palm. Sa Dapam lang yun, no? Oo, saka 35 dirhams yun. Ay, what's happening? I cannot. Bigyan liko. Lagot tayo. Ayan, dito medyo traffic. Bakit kaya medyo traffic dito ngayon? Siguro may dumadaan na tram. Ganyan dito kasi, ayun no, nakita ko yung tram. Kaso, hindi ka lang kung makikita nyo kasi nandito siya sa left side. So, mas maraming ano dito. Dito sa Jumeirah medyo social dito. No? Here you go. Here you go. Dapat lumigo tayo dito kasi dito tayo liliko. Ay, yung tram di nakita sa kabila. Papasokan kaya tayo dun sa ano tab. Sana nandun si Kuya para ma-check kasi sila naman nag-offer sa akin na sabi i-check daw mo.
Tram ahead reduces speed. So liligo na pala tayo dito sa kanan. Grabe talagang dito sa Dubai, mostly lakad-lakad talaga. Kunyari mo, nandyan ka sa gawin dyan, pupunta ka ng metro, no? Lakad Kaya, talaga. Huwag ka naman mag-taxi. Pag nag-taxi ka, mahal. hindi sa kakuan, ano tawag dito, kung mag-taxi ka, iikot pa ng malayo pa, paano ko nagmamadali. Kaya dito, nauso din dito yung mga rent ng bike, may rent ng scooter, pero kailangan mo may card ka. Kasi card talaga yung ano nila. Emirates ID. Pwede yung Emirates ID? Paano ba ba yung cash? Nakakonect naman yung ano mo. Hindi, Di ba ganun yun? Pero sa ano, agad di ba nang nag-try tayo ng karaan? Nakakonect ang Emirates ID mo sa card. Nakakonect nga pero hindi na, yung pati card mo, hindi la, paano nila dideduct yung payment? Tabi. Ilang minutes ka lang Guys, nakakatawa dito kasi nauso din dito yung Tabi. Hindi ko alam kung saan bansa na may Tabi, pero dito sa United Arab Emirates, ang Tabi is para siyang credit card. Wala, pero, ano siya, 0% naman siya. wala kang babayarang Pero charge. for example, 500 dirhams i-deduct nila on 4 months. 4 months agad. Okay. I-divide sa 4 months yung payment. I-divide sa 4 months. Pero bayaran mo na agad yung pangunang agad. buwan. So parang tatlong ano lang. For example, sabihin na natin 500. Magkano yun? Babayaran mo na agad yung 2. Hindi, let's say 400. So yung 100 babayaran na agad. Yun. Okay. So yun, nauso dito yung Tabi, kahit sino pwede as long as may Emirates ID ka. At kailangan yata may card ka rin na ililink doon. Meron. Kailangan meron. Pagkatapos, hindi ko nga alam kung paano sila kumikita. So siguro kumikita sila pag na-miss mo yung bayad, walang laman yung card mo. Ay, sabi nila 15 dirhams per ano daw? 15 dirhams per day. Grabe naman yun. So dapat huwag mo ma-miss. So nandito tayo ngayon sa ano na tayo? Jumeirah na tayo. JBR, Jumeirah Beach Residence. Kala ko nga dati Jumeirah Beach Resort. Ay, resort na to. So nakita mo dito ito yung mga buildings dito is ganito yung kulay din. Kasi nga itinitim nila sa kulay ng Dubai. Kulay ng Dubai, desierto. Saka sabi ng isang architect na kilala ko, buhangin daw talaga ginagamit dyan. Yung color talaga ng buhangin nila pinatuyo lang yan na. Hindi Yes. na pinipinturahan. That's so cool. Hindi, yung iba syempre may pintura na yan. Pero yung buhangin na ginamit dyan. Nagiging color na ganyan talaga na ano. Pero iba yung pinuntahan dun sa Bubble Shams, hindi daw talaga pinuntahan, talaga pinatuyo lang at ang ganda. Yung sa Al-Sif. Sa Al-Sif ganun din, no? Daming buhangin dito, di naman naubusan ng buhangin dito. Saka makita nyo dito sa, ayan, may dadaan na tram. Narinig ko tram. Ayan, so eto siya guys. So here's the tram. Ayan yung tram. So sa baba siya, hindi siya katulad ng yung metro talaga, na yung pinaka rail niya. So guys, ayan, nakadaan na yung tram. Wala na, hindi na nakita. Hindi nakita pa rin. Hindi ko pinindot. Pero may sinabi siya switching off dahil daw something. Mainit. Siguro daw sobrang. So ayan guys, dito sa pag may mga stoplight talaga yung mga tao mag-stop. Kasi nga may fine na 400 dirhams pag nag-jaywalking ka dito. Pero may mga tao pa rin naman makukulit. Tsaka yung mga yung tao dito, di ba pag umuulan. So guys, eto malapit na tayo. Saka dito tinan mo yung mga daan dito. Kakaiba din yung daan nila dito. Parang bricks. Parang nasa Europe ka na pagdating dito sa yung Parang ayaw na nila magpadaan. Kasi lubak-lubak. Hindi kasi pag nasira naman daw kasi yung ganito, madali nila tanggalin at ayusin. So yung pagpasok natin dito, tingnan mo naman pati yung McDonald's.
So malapit na tayo. Sana magkaroon kita tayo ng parking doon kasi medyo mahirap. Ang ganda ng hotel na ito, no? So para kang Ano bang hotel yan? ayan, Hilton? nakalagay dyan. Hindi siya Hilton. Ay, nakalagay doon. Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Yeah. Sino kaya si Ritz? Ano kasi Carlton? Baka ano siya, mayaman, no? Si Ritz. Napaka-Ritz. Ayan o, si Kuya. Mukhang masaya si Kuya at maganda ang kanyang lakad. Bongga. At sana all madadami ka. At least tayo napapasaya din tayo niya. Ito ang tinatawag na nandito tayo sa The Walk. JBR The Walk. The Walk. Doon sa kabilang side, hindi natin mapapakita dito pero mayroong beach dun sa kabilang side. At least napunta kayo dito. Dito madaming bars din dito na magaganda. Tapos maraming kainan. Kadalasan ng mga nasa Dera is dito pumupunta. Para nga naman ano. Saka wala ka masyado dito makikita mga Asians. Mostly talaga mga putinan dito. Puro mga West. Yeah, Western Union. Hindi ka magpadala. Ayan, diba? Saka talagang konti dito. Kung saan naglakad-lakad. Medyo social talaga dito sa lugar na ito. Pero dito kasi tayo pupunta, hindi ko alam kung pwede pa mag-park kasi tinan mo, si Kuya pabalik na yung ano. Para pabalik yung ano niya. Kasi kailangan natin mag-park para Pwede yata dumaan doon. naka-open na ba? Oo, open na yata. May titingnan lang tayo guys. So dito, tingnan mo naman, uso kasi dito mga valet parking. Ito, may Ferrari. May Ferrari dito na naka-park. Madami dito, mayayaman talaga. Ferrari color yellow, not red. Yes, it's Ferrari. So saan kaya tayo dito magpa-park for a while? Standard valet parking service, Blue Beach parking. Magkano yung standard nila? 20 dirhams for any authorized hour, up to 3 hours 50 dirhams. 20. Kaso saan? So pupunta tayo doon. So magpapavalet tayo. Sige guys, dito muna tayo. Mamaya na tayo diretso. Bye bye.